Taong 1979 sa isang baryo sa Bansud, Mindoro Oriental. Namumuhay si Ginoong Kulas, isang magsasaka at kilalang taga-alaga ng mga hayop, lalo na ng kanyang kalabaw na si Dako. Bata pa lamang si Kulas ay kasama na niya si Dako. Mula sa pagiging bolo hanggang sa pagiging ganap na alaga sa bukid. Di bali nang walang pera, basta may kalabaw ka, mabubuhay ka. Madalas sabihin ni Ginoong Kulas habang hinihimas ang batok ni Dako. Ang matandang si Kulas ay mag-isang nakatira sa kubo malapit sa tabing ilog. Walang asawa, walang anak, at ang tanging pamilya niya ay si Dako. Pero sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang kakaibang takot sa buong baryo. May mga batang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. May mga baka at kambing na natatagpo ang walang laman loob. Tila sinimsim ang dugo, pero hindi kinain ang laman. Ang mga matatanda sa baryo ay may bulong-bulungan. Aswang yata, baka bumalik na yung mga grupo ng aswang sa kabilang barangay. Narinig ko galing sa kapis pa. Nako, sabi ng isa. Pero sa halip na matakot, naging mas aktibo pa itong si Ginoong Kulas. Binabantayan niya ang paligid ng kanyang bahay. Isang gabing madilim at maulan, dumungaw siya sa bintana at nakita ang kalabaw niyang si Dako na tila may sakit. Lumapit agad siya. O Dako, anong problema? Anong nangyari sa'yo? Bulong ni Ginoong Kulas habang unti-unting hinihimas ang ilong ng hayop. Ang katawan ni Dako ay nangihina, nanginginig at tila may sugat sa tagiliran. May bakas ng kagat at pagbukas ng bibig ng hayop, nalaglag ang isang malaking ngipin. Isang uri ng pangil na kulay itim, matulis at mainit-init sa palad. Hinugasan ito ni Kulas at nilagay sa isang tela. Kinabukasan, patay na si Dako. Hindi mapaliwanag ni Kulas ang sakit sa dibdib, ngunit sa parehong araw, naramdaman niyang may kakaiba sa katawan niya. Habang binubuhat niya ang punong kahoy sa dating hindi niya kayang galawin, mag-isa lamang niyang ginawa. Tila ba naging magaan ito sa kanyang likod. Teka, bakit ganito? Mahina niyang usala. Hindi nagtagal napansin niya rin na kapag siya'y tumatakbo, tila 3 ulit ang bilis niya kumpara sa dati. Ang paningin niya sa dilim, hindi na rin gaya ng dati. Parang nakikita niya kahit walang ilaw. At sa bawat gabi, parang may bumubulong sa kanya na, bantayan mo ang baryo, gamitin mo ang lakas. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Aling Marta ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang apo na si Tonyo. Isang batang 8 taong gulang, natagpuan itong nakasabit sa puno ng santol, walang dugo, at may mga hiwa sa dibdiba. Wala nang awa ang hayop na ito. Diyos ko, tulungan niyo kami. Iyak ni Aling Marta. Dahil sa matinding pangyayari, nagpa siya ang ilang kalalakihan na magbantay gabi-gabi. Nakiisa si Ginoong Kulas, ngunit isang gabi, habang nakapwesto ang mga tanod malapit sa palengke, may narinig si Kulas na kakaibang ungula sa bandang silangan, doon sa damuhan malapit sa sapa. Hindi siya nagdalawang isip, dala ang kanyang gulok, sumbugod siya. Pagdating niya sa damuhan, may nakita siyang aninong parang tao, pero ang katawan ay hati-hati at maitim. May mahabang kuko at matang pula. Aswang, bulong ni Kulas. Napalingon ang nilalang at sumugod sa kanya. Mabilis ito pero mas mabilis si Kulas. Isang sipa mula kay Kulas ang nagpahagi sa nilalang ng mahigit 3 metro. Napasigaw ito. Hindi ka karaniwang tao, tanong ng halimaw. Hindi sumagot si Kulas, bagkus inundayan niya ito ng gulok. Tumama sa balikat sa halip na duguan, nagbuga ito ng usok. Parang sinusunog ang laman sa mismong tama ng gulok. Tumakbo palayo ang nilalang. Naiwan si Kulas, habol hininga. Hindi ko na palalampasin to, Kap, sagot ni Ginoong Kulas. Gusto mo bang samahan ka namin? Hindi na kailangan.
Mag-isa kong aasikasuhin to. Sigurado ka ba? Tumango si Kulas. Humawak siya sa kwintas niyang may balot ng tela. Nasa loob nun ang ngipin ni Dako. Kapag hawak niya ito, dama niya ang kakaibang lakas. Sa gabi ng ika-10 biktima, nagsagawa si Kulas ng panggagaya. Naglagay siya ng bitag. Nilagyan niya ng dugo ng manok ang paligid ng kanyang kubo at nagkunwaring natutulog. Alas 12 ng gabi, may narinig siyang ingay sa may bungan. Dahan-dahan siyang pumangon. Kinuha ang kanyang gulok at tinanggal ang balot ng ngipin ng kalabaw. Hawak-hawak na ito habang nakatayo sa dilima. Bumaba mula sa bubong ang isang nilalang. Mukhang babae, ngunit may pakpak na parang paniki. Mahaba ang dila nito at nakalabas ang matatalim na ngipin. Amoy ko ang dugo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kasama ko. Sabi ng nilalang. Si Ginoong Kulas hindi siya kumibo. Sa mismong sandaling yun, tila sumanib sa kanya ang kaluluwa ni Dako. Lumakas ang kabog ng dibdib niya at ang mga mata niya ay tila nagliliyab. Lumakas ang tunog ng kanyang hininga. Hindi ka na makakalis ng buhay. Ani ni Kulas. Hawak pa rin niya ang ngipin ng kalabaw habang nakatitig sa aswang na nagpakilala. Huminga ng malalim si Kulas at sa gabing yon, nag-umpisang pumitik ang puso ng laban. Tumalon ng aswang mula sa lupa at nagpakawala ng malakas na ungol. Mabilis siyang lumipad sakay ng dilim patungo kay Kulas. Ang pakpak ay humahaplos sa hangin na parang matulis na tabak. Hindi nag-atubili si Kulas. Sinubo niya ang ngipin sa bibig at sa isang iglap ay tumagos sa dibdib ng halimaw ang matalim niyang gulok. Sumigaw ang aswang. Maya-maya nagunwaring duwag at nagpalabas ng usok mula sa kanyang tinamaan. Pero hindi umatras si Kulas. Tikman mo ang bagsik ng ngipin ng kalabaw. Sabay buntong hininga niya habang muling binuno ang gulok sa tiyan ng nilalang. Biglang nawala ang liwanag sa paligid at may madilim na hangin ang dumaloy. Napalayo si Kulas, lalong hinawakan ang ngipin. Nabuo ang tinig ni Dako sa kanyang isipan. Tanggapin mo, wika ng tinig. Lumakas ang tibok ng dibdib niya nang maglaway siya ng malakas. At saka binato ang ngipin sa muka ng nilalang. Natumba ang aswang sa lupa at parang naulila sa biglaang kirot. Humuni itong parang paru-paro na nahuli sa lamina ng kutyapi. Mamamatay ka rin. Tuyong boses ng aswang habang unti-unting naglalaho ang anyo. Makalipas ang ilang segundo, tahimik na ang paligid. Nakatayo si Kulas na nanginginig, pero di magmaliw ang tapang sa kanyang mga mata. Umalik sa kanya ang ingay ng hangin sa may tabing ilog. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Si Ginoong Kulas daw ang nakapatay sa isang aswang. Nagtipon-tipon ang mga magsasaka doon sa plaza. Hindi ako gumawa ng milagro. Ginamit ko lang ang kaloob sa akin ng aking kalabaw. Tunay nga may kababalaghan, sagot naman ni Mang Hirming habang nakapatong sa kanyang kariton. Maya-maya dumating si Kapitan Enrico at Aling Marta kasama ang iba pang kamag-anak ni Tonyo. May dalang krus at kandila si Aling Marta. Salamat sa iyo, Kulas. Luhaing sabi ni Aling Marta. Naway matapos na ang lahat ng lagim sa baryo. Dagdag pa niya. Lumuhod si Kulas at tumango. Hindi nagsalita, ngunit lumalim ng sombrero. Malalim ang iniisip niya. Mayroon pa bang natitirang aswang sa kagubatan? Ilang gabi ang lumipas, may narinig na bulong mula sa gubat si Kulas. Dumilim ng husto at walang bituin na makikita. Nagsindi siya ng ilawan at naglakad patungo sa lumang kapatagan. Dahan-dahan lang, dala niya ang gulok at ngipin na nakabalot sa puting tela. Sa gitna ng kapatagan, nakita niya ang isang silhueta na maliit na tao. Tila batang babae,
nakayuko at gumagapang. Ano ginagawa mo doon? Tanong ni Ginoong Kulas sa dilim. Hindi sumagot ang bata. Nang lapitan ni Kulas, napansin niyang hubad at mamura ang balat. Pambahay na damit ng bata, parang lumang piraso ng tela, hindi tugma sa bagal ng kilos nito. Habang lumalapit si Kulas, biglang tumalikod ang bata at nagpakita ng muka. Walang mata, dalawang bunganga na magkatabi at puno ng ngipin. Aswang! Aswang kang bata ka! Natigilan si Kulas. Tumalikod itong muli at tumakbo, parang inakay ng hangin. Bumuntong hininga si Ginoong Kulas at saka sumunod. Maya-maya sa likod niya, naramdaman niyang may humahaplos sa balikat. Humiga ang takip ng ilaw sa may mukha niya at nakita ang maitim na kamay ng aswang. Ginoong Kulas, Nitong boses ng nilalang. ang lakas mo. Pero gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Hinarap niya ang kamay, hinawakan at pinaghugot ng lakas. Hinila niya pababa hanggang sa makita ang itsura ng aswang na binata. May litid na suot ito, nanginginig. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Ginoong Kulas. Dahil ako'y nawalay sa buhay. Bulong ng aswang na bata. Nang makain ko ang balat ng kalabaw mo, nagising ang gutom ko. Hindi dapat ganyan. Kung aswang ka, alipinin mo ang sarili mong laman. Lumuhod ang nilalang at humingi ng awa. Patawarin mo ko. Ayoko ng pagpatay. Hinawakan ni Kulas ang gulok. Nagbitaw ng mahabang buntong hininga. Katotohanan mo, ang pinakamalupit mong kalaban. Maya-maya, inalalayan ni Kulas ang aswang na bata. Pabalik yun sa baryo. Bawat hakbang, pilit niyang pinipigil ang panginginig. Pagdating sa plaza, nagulat ang lahat. Ang nilalang na bata ay si Tonyo. Si Tonyo ng barangay Malalaga, na inaakala ng patay na ang nakayuko sa harap ng mga tao. Pinaglapatan ng pananampalataya ni Aling Marta si Tonyo at si Kulas. Nagdasal ang bayan at inihandog ang kandila. Ngunit sa puso ni Ginoong Kulas, alam niyang hindi pa tapos ang laban. May natitira pang lakas ng kalabaw. May natitira pang gabay si Dako sa kanya. Muling tumahimik ang gabi at sa pagbukas ng buwan, muling may maririnig na yabag sa may ilog. Usok sa sapa at bulong. Magalipas ang 3 gabi, matapos ang insidente sa Kapatagan, tila tahimik ang baryo. Ngunit sa puso ni Ginoong Kulas, batid niyang panandalian lang ang katahimikan. Ang gabing buo ang buwan, iyon ang tunay na pagsubok. Sa ilog ng kanyang bahay, binuksan ni Kulas ang lumang baula. Doon nakatago ang mga gamit na ginamit niya noong kabataan. Sibat, lumang anting-anting at ang telang pinalibutan ng ngipin ni Dako. Maingat niyang nilinis ito at muling isinilid sa may lalagyan. Ngipin mo, Dako. Hindi lang lakas ang ibinigay mo sa akin. Gabi-gabi kong naririnig ang boses mo. Para kang buhay. Bulong ni Ginoong Kulas habang nakaupo sa may bangkito. Sa kabilang bahagi ng baryo, napapansin ni Kapitan Enrico na kakaiba ang kilos ng mga tao. May ilan na hindi lumalabas ng bahay tuwing dapit hapon. May mga magulang na ayaw ng pag-aralin ang mga anak kapag papalapit na ang dilim. Hindi pa tapos ang problema natin. Sabi ni Kapitan sa isang pulong kasama sina Aling Marta at Mang Hirming. Baka may kasabwat pa yung aswang na yon. Baka hindi lang siya mag-isa. Sagot ni Mang Hirming habang kumakain ng nilagang saging. Tahimik lang si Aling Marta. Yakap-yakap ang retaso ng damit ni Tonyo. Ang batay hindi na muling nakita matapos muling maglaho isang gabi. Nalaman na lang ng lahat na nagising si Ginoong Kulas isang umaga at wala na ang bata sa kanyang kubo. Hindi siya masamang bata. Pero may bumubulong pa rin sa kanya. Malungkot na sabi ni Ginoong Kulas.
Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang paligid pero dama ang tensyon. Ang mga aso sa paligid ng baryo ay tila balisa, tumatahol, umuungol at parang may naaamoy sa hangin. Pinalibutan ng mga tanod ang paligid ng baryo. May dalang sulo at gulok. Nasa gitna ng kagubatan si Ginoong Kulas, nakaabang. Hawak niya ang sibat at ang pulseras na may ngipin ni Dako. May narinig siyang lagaslas sa ilog. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Sa ilalim ng punong balite, may 3 nilalang na nag-uusap sa isang di kilalang wika. Ang mga balat nila ay kulay abuhin, may pakpak at makakapal ang kuko. Isa sa kanila ay may mahaba at pilipit na leeg, parang ahas. Hindi pa rin natin makuha ang sanggol na yon. Kailangan nating tapusin ang matanda. Sabi ng nilalang na parang babae ang boses. Siya ang may hawak ng ngipin. Hanggat nasa kanya yon, may hirapan tayo. Sagot naman ng isa pa. Lumabas si Ginoong Kulas mula sa likod ng mga dahon. Hinahanap niyo ba ako? Narito ako. Malakas niyang sigaw. Nagulat ang 3 nilalang. Agad silang sumugod. Lumipad ang isa, sumalampak ang isa sa lupa at ang isa ay dumapa sa sanga at parang ahas na gumapang pababa. Itinaas ni Ginoong Kulas ang kanyang porseras na may ngipin. Nagliwanag ito. Sumigaw ang mga nilalang. Anong ilaw yan? Masakit sa mata. Humarap si Kulas. Inundayan ng sibatang una. Tumagos sa dibdib. Nagliyab ang laman ng halimaw. Napapasigaw ito at bumagsak sa lupa. Ang pangalawang nilalang ay lumipad pataas at umatake mula sa likod. Ngunit nasalo ni Kulas ang hampas gamit ang braso. Tumalsik siya sa tabi ng puno pero agad na bumangon. Mahal kong kalabaw, hindi ko hayaang mantsahan ang alaala mo ng mga nilalang na ito. Sumugod si Kulas. Nagbitaw ng 3 mabibilis na suntok sa sikmura ng halimaw. Napaurong ito at duguan ang bibig. Ang huling nilalang na may ahas na leeg ay pumalibot kay Kulas at tinangkang lunuri sa sarili niyang katawan. Sumigaw ito ng salitang hindi maintindihan. Tila nag-aanyaya ng iba pang nilalang. Ngunit sa gitna ng dilim, muling nagliyab ang ngipin ng kalabaw. Napakagat si Kulas sa tela at sa paghawak sa pulseras, napakalakas niya. Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Ginoong Kulas. Tumalsik ang 3 nilalang. Napugutan ng leeg ang isa. Nabiyak naman ang katawan ng ikalawa at nawasak ang mukha ng huli. Tumahimik ang gubat. Kinabukasan, naglakad si Kulas pabalik sa baryo. Putikan ang damit. May dugo sa bisig at sugatan ang paa. Ngunit ang kanyang mata ng isang tagapagtanggol. Lumapit si Kapitan Enrico. Anong nangyari? Tinapos ko na ang 3 katawan ng aswang, pero may mas malakas pa. Sagot ni Ginoong Kulas. Ibig mo sabihin, meron pa? Oo, ang may tunay na lahi ang pinuno nila. Teka, nasaan siya? Naghihintay lang. Magsasapit ang pista sa baryo. Maraming naglalagay ng palamuti pero lahat ay may kaba. Kahit ang simbahan ay mas pinuno ng kandila kaysa sa tao. Naramdaman nila parang hindi pa tapos. Lumapit si Aling Marta kay Ginoong Kulas. May dalang supot ng bigas. Ito Kulas para sa'yo. Hindi man kita masuklian sa kabayanihan mo, kahit ito lang. Maraming salamat, Aling Marta. Sagot ni Kulas, sabay yuko. Nasaan ba si Tonyo? Hindi ko na siya nakita pa. Pero naniniwala ko nasa mabuting kalagayan siya. O baka mas pinili niyang bumalik sa pinagmulan niya. Ang sakit isipin, pero siguro nga may dahilan. Sa isang gabi bago ang mismong pista, muling lumakas ang ulan. Umalon ang ilog. Naglaho ang buwan sa makapal na ulap. Sa gitna ng dilim, may isang boses na bumulong sa tenga ni Ginoong Kulas. At ang sabi noon, halika Kulas, tapusin mo na. Tumayo siya, kinuha ang kanyang gulok, pulseras at sumakay sa may kariton na hila ng bagong kalabaw na pinangalanan niyang Anino. Tumungo siya sa pinakatimog na bahagi ng bundok, ang lupa ni Bayang Itima.
Madilim at madulas ang daan patungo doon. Sa isang bahagi ng bundok na halos kinatatakutan ng buong baryo. Sabi ng matatanda, doon daw nanananahan ang mga nilalang na hindi tanggap sa liwanag at doon din tinatapon ang kaluluwa ng mga nilalang na nagmula sa lahi ng mga halimaw. Tahimik si Ginoong Kulas habang tinutulak ang kariton paakyat. Umaambon at ang ulap ay halos bumaba sa may daan. Ang putik ay umaabot sa kanyang tuhod pero hindi siya tumigil. Sa kanyang dibdib nakasabit pa rin ang pulseras na may ngipin ni Dako. Nakabalot ito sa makapal na tela at sa bawat hakbang ni Kulas ay tila sinusundan ng mga mata sa dilima. Pagdating niya sa paanan ng malaking kuweba, pumungad ang isang matandang babae na may mahabang buhok, halos abot sa lupa. Mapuputi ang mata at tila hindi tao ang galaw. Narito ka na, sabi ng babae. Pinuno ng mga nilalang. Ikaw ba yon? Tanong ni Kulas. ako si Lokba, ang tagapagbantay ng daan patungo sa ilalim. Bago ka makapasok, kailangan mo ng katibayan ng layunin mo. Hindi ako naparito para mag-usisa. Narito ako para tapusin ang kabuktutan ng mga nilalang mong umaalipin sa mga inosente. Hindi mo kakayanin. Ang ugat ng kadiliman ay hindi basta puputulin ng isang magsasaka. Tignan natin. Hinawi ni Ginoong Kulas ang babae at lumakad patungo sa kuweba. Bigla siyang tinamaan ng matinding hangin. Tila hindi siya makagalaw, pero hindi siya umatras. Muli niya kinagat ang gilid ng tela ng ngipin. Sa pagkakataong yun, kumislot ang kanyang kalamnan. Naginit ang buong katawan niya. Parang sumanib sa kanya ang lakas ni Dako. Sa bawat hakbang niya papasok sa kuweba, lumalalim ang dilima. Wala nang tunog ang paligid. Ni huni ng kuliglig ay nawala. Tanging ang tunog ng kanyang hininga at yapag ang kanyang maririnig. Sa pinakaloob ng kuweba, may malaking bato ng parang altar. Doon nakaupo ang isang nilalang na may 6 na mata at 2 muka. Isang mukha ng lalaki at isang mukha ng babae. Ikaw ang tagapagmana ng ngipin, sabi ng nilalang. Hindi mo alam ang tunay na pinagmulan ng lakas mo. Ang ngipin ay mula sa alaga kong si Dako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mula sa iyo. Si Dako ay isa ring nilalang na may dugong engkanto. Hindi mo siya tunay na kalabaw. Napakurap si Ginoong Kulas. Sinungaling ka. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit siya lumaki ng mas malaki sa karaniwang kalabaw? Bakit ang ngipin niya ay may kapangyarihan? Napayuko si Kulas na nung balik sa kanyang alaala ang mga pagkakataong tinatawagan siya ni Dako sa may gabi na parang nagsasalita. Ang mga oras na hindi tinatablan ng sakit si Dako kahit nasusugatan. Hindi, pero kahit ano pa ang lahi niya, alaga ko siya at tinanggap ko siya hindi dahil sa anyo niya, kundi sa kabutihan niya. Kung ganon, tinanggap mong bahagi ka na rin ng mundo namin. Hindi mangyayari yon. Ako ay tao. Ngunit handa akong lumaban para sa mga tao. Bumangon ang nilalang. Mula sa bato, unti-unting lumaki ang katawan nito. Tumubo ang pakpak, nagbago ang anyo at naging isang dambuhalang nilalang na kulay uling. May buntot at mga mata sa may dibdib. Sumigaw ito ng malakas at umalingaw-ngaw ang kuweba. Sumugod si Ginoong Kulas at hindi niya nainisip kung gaano kalaki ang kalaban. Ang tanging nasa isip niya ay tapusin ang sumpa sa baryo. Tumalon siya at sinaksak ang nilalang sa leeg. Tumalsik ang likidong kulay asul. Tinamaan siya sa muka pero hindi siya natinaga. Para sa batang nawala, para kay Tonyo, para sa baryo. Hinampas niya ang pulseras sa mukha ng nilalang. Parang nasunog ang balat nito. Humiyaw ang halimaw. Napasubsob sa lupa at tila nabiyak sa gitna ang katawan. Umagsak ang kuweba. Nayanig ang lupa. Tumakbo si Ginoong Kulas palabas habang humahabol ang alikabok at bato. Pagkalabas niya, nakita niya si Anino na naghihintay na sumakay siya agad at sabay silang lumayo sa gumuguhong kuweba.
Pagsikat ng araw, balik sa baryo si Ginoong Kulas. Walang bitbit kundi sugat at alikabok. Lumapit si Kapitan Enrico at tinulungan siyang bumaba. Wala nang pinuno. Wala nang magpapalaganap ng dilim. Umiyak si Aling Marta sa tuwa. Lumapit ang mga bata at binigyan ng salabat si Kulas. Sa simpleng upuang kawayan, naupo si Ginoong Kulas, tahimik at pagod. Pero sa dibdib niya, dampa pa rin niya ang pintig ng ngipin ni Dako. Hindi pa tapos ang lahat hanggat may gabi. May posibilidad ng dilima at hanggat may tumatayo para sa tama, may pag-asa ang baryo. Makalipas ang ilang linggo mula nang gumuho ang lupa ng isang kuweba, tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao'y muling nagbukas ng tindahan, nagsimulang magsaka at unti-unting bumalik ang sigla ng palengke. Ang mga batay muling naglalaro sa gitna ng kalsada at tunog ng kampana mula sa kapilya ay muling naririnig tuwing umaga. Si Ginoong Kulas, kahit may mga pilat sa katawan, ay bumalik na rin sa kanyang dating pamumuhay kasama si Anino na bagong alaga niyang kalabaw. Araw-araw silang makikita sa bukid, tahimik pero alerto. Hindi na siya nagsusuot ng pulseras. Inilagay niya na ang ngipin ni Dako sa isang maliit na kahon na inilagay niya sa altar sa loob ng kanyang bahay. Salamat sa iyo, Dako. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa larawan ng kanyang alaga na iginuhit ng isang batang taga-baryo. Minsan, tuwing gabi naririnig pa rin niya ang mga huni ng hayop sa kagubatan. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Wala na ang kilabot, wala na ang kaba. Sa halip ay tila paalala ito na ang dilim ay lagi may posibilidad na bumalik. Pero habang may mga kagaya ni Kulas, hindi ito mananaig. Isang araw lumapit si Kapitan Enrico kay Ginoong Kulas habang ito ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Kulas, may mga taga-ibang bayan na gustong bumisita rito. Narinig daw nila ang ginawa mo. Gusto ka nilang makausap. Ah, ganun ba? Wag na. Hindi ko to ginagawa para kilalanin. Ginagawa ko to dahil dapat lang. Gusto ka namin parangalan sa pista. Hindi mo man gustuhin, kami mismo ang gagawa ng paraan para maalala ka. Umiling si Kulas. Kung gusto nyong maalala ang ginawa ko, ituro nyo sa mga bata ang tama. Sabihin nyo sa kanila na may halimaw sa mundo. Pero mas masahol ang tao kapag nabulag-bulagan. Tumango si Kapitan Enrico at hindi na muling nagpumilit. Dumating ang araw ng pista sa gitna ng sayawan, kantahan at paligsahan ng mga kabataan. May isang parte ng programa kung saan tinipon ng buong barangay sa plaza. Tahimik ang lahat. Isang batang babae ang umakyat sa may entablado. Dala ang isang maliit na kahon. Binuksan ito at sa loob ay makikita ang kopya ng ngipin ng kalabaw. Ginawa ito mula sa kahoy. Simbolo ng lakas at katapangan. Ang ngipin ng kalabaw ay alaala ng isang alagang may malasakit at isang taong lumalaban para sa lahat kahit siya ay mag-isa. Sabi ng bata. Nasa malayo si Ginoong Kulas, nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi siya lumapit. Tahimik siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang mga batang tumatakbo, nagtatawanan at walang takot sa paligid. Hindi na kailangang marinig ang pangalan niya. Ang mahalaga, ligtas na ang baryo at kung sakaling dumating muli ang kadiliman, may kasunod na tatayo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o tindi na suntok, kundi sa tapang ng puso. Sa panahon ng takot, may mga taong pinipiling tumindig kahit nag-iisa. At kung papaano ang isang kalabaw na inalagaan mula pagkabata ay nag-iwan ng ngipin na may kapangyarihan. Ganoon din ang alaala ng kabutihan, mananatili, magbibigay ng gabay at magsisilbing armas sa kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.